Mahilig ka ba sa ornamental fish? O gusto mo na ring mag-alaga? Dito sa Underground Guppy Farm, iba't ibang kulay at mga unique guppies ang kanilang inaalagaan. Makikilala natin si Tokayo, si Jay Batcha, na umunlad at nagkaroon pa ng magandang asawa nang dahil sa isda o makukulay na mga guppies. Bali 4 years na ako sa fish keeping. Una kasi binilan ko lang yung girlfriend ko ng isda. Tapos nagandaan siya. Tapos mga ilang araw, parang gusto ko na rin kasi gusto ko siya ma-impress. Bumili rin ako ng mga guppies. At doon na nag-start yung fish keeping journey ko. Nainggit ako kasi nawalan na siya ng oras sa akin. Napunta na yung oras niya sa pag-iisda. So syempre para bumalik sa akin yung oras niya, nag-alaga rin ako ng isda. Tapos yun, nagsabay na kami mag-alaga ng isda. Ika nga ni Jay, ang isda nga na alagaan ko, ikaw pa kaya? Kaya naman matapos regaluhan ng kanyang nililigawan, nahantong sa kasalan. Malaki rin yung ambag ng mga fish sa buhay naming dalawa kasi dahil sa isda nakapagpakasal din kami at nakapagsama. At yun yung bumubuhay sa amin ngayon. At ngayon, nagkaroon pa ng lumalagong negosyo sa kanilang Underground Guppy Farm. Dahil sa pagmamahal ko sa isda, binabalik din nila sa akin yung pagmamahal na binibigay ko. Kasi bali ngayon, ito na ang aking full-time business at nakakabayad ako ng bills at mga iba pang pangangailangan dito sa farm. Dahil sa mga rare at unique ang kanilang mga guppies, talagang ito'y tinangkilik. Kaya naman mabilis nabawi ang kanyang 100,000 puhunan. Sa setup ko naman, hindi ko siya masyadong na-compute kasi paunti-unti lang din yung gastos ko kasi kung ano lang yung kaya, yun lang din yung binibili ko. Pero nasa 100k rin siguro yung nagastos ko sa lahat-lahat na to kung pagsasama-samahin. Sa setup ko na to, tingin ko naman na bawi ko na yung in-invest ko kasi nakabili na ako ng mas mga rare pa na strain and nag-e-expand pa ng nag-e-expand yung farm namin. Kaya goods na rin kasi buwan-buwan nakakapagbayad kami ng bill namin, nakabili kami ng mga pagkain namin. Kaya bawing-bawi na talaga yung in-invest ko dito sa farm ko. Nagsimula bilang isang hobby at naging passion, sinong mag-aakala ng dahil sa isda, may negosyo at may magandang asawa. Aba naman, kung ganyan, mag-alaga na rin tayo ng isda. Talagang mapapa-agree ka sa agri. 20 years from now, siguro marami na akong pet shop kasi yun talaga yung gusto ko simula bata pa, magtatayo ako ng pet shop. At dito ko siya in-start sa online shop ko. Pero year by year, possible dagdagan ko siya ng mga pet shop kasi gusto ko talaga ng business na gano'n yung gusto ko at mapapasaya din ako. Don't forget to like and subscribe. Ako nga pala si J. Mark Batcha, ang may-ari ng Active Now Aquatics. At located siya dito sa Dasmariñas, Cavite. Bali, ang mga alaga ko ditong isda ay guppies, molly, and mga shrimps. And meron din mga danyos. Bali, 4 years na ako sa fish keeping. Bali, ang una kong mga alaga ay mga shrimps. And dadagdagan siya, nagkaroon din ako ng beta hanggang sa naging guppy, molly, hanggang sa lahat na sila inaalagaan ko. Pero mas tumagal ako sa guppies kasi mas malaki yung market ng guppy. Pero dati, ang inaalagaan ko ay mga tarantulas, mga exotic. Pero bawal kasi siya kung wala kang permit. Kaya mas nag-focus ako dun sa mga legal lang, katulad na itong mga guppies at hindi siya harmful. 2 years muna ako naging fish keeper bago ako nakapagbenta. Kasi una talaga ay gusto ko lang siyang hobby at gusto ko lang siya maparami kasi nakakawala siya ng stress. Pero nung katagal-tagalan, nung sobrang dumadami na sila at gusto ko pa ng bagong strain, ginagawa ko ay binibenta ko yung mga na-breed ko tapos bumibili ako ng bagong strain. Ang strains ko ngayon ng guppies ay nasa 30 to 40 plus. Bali, yung mga best seller ko na guppies dito ay 24K full gold Acre Galwing Ribbon. At meron din tayo ng mga super rare strains like Santa Coy Galwing Ribbon short body at Ivory super short. Ang pinakamahirap hanapin ngayon ay ang Santa Coy Galwing Ribbon at yung Ivory super short Galwing Ribbon Fincy. Bali, yung Acre Galwing Ribbon ay mahirap siya hanapin kasi
kasi mahirap siya i-breed at maselan siya sa tubig. And yung mga short body naman ay mga bagong strain na mahirap din hanapin, katulad ng Santa Coy Galwing Ribbon at Ivory Super Short Galwing Ribbon. Mahirap silang hanapin kasi mga new strain sila galing sa ibang bansa at mahirap pa sila i-breed sa ngayon kasi konti mga anak ang mga short body. Sa tingin ko kaya gustong-gusto nila yung guppy kasi maliliit lang, madali i-breed at sobrang colorful nila at masarap sa mata. Di mo rin alam kung bakit mo sila bibilin bigla. Basta pag napabili ka ng isa, sunod-sunod na yung bili mo. Gusto mo na mag-collect, lalo yung mga sobrang rare na gusto mo ikaw lang meron ng ganun. May pag-unahan ka sa iba para pagkaroon ng ganong strain. Bali, ang market sa guppy kahit sino naman, basta nagandahan sa guppy. Ayan, yung mga gustong bumili, gusto nila i-collect, gusto nila paramihin kasi nakakawala ng stress, tsaka masarap sa mata talaga. Meron akong 6 strains ng mollies pero focus ako sa guppies. Bali, ang mga strain ko ng molly ay PKBM, Golden Bluetail Fairy, Choco Marvel Fairy, Choco Fairy. At sa mollies naman, maganda siya kasi maganda rin yung body nila at meron pa rin bumibili kasi may mga tao talaga na gusto ng molly dahil sa laki ng mga katawan nila at syempre yung mga nagsishow sa mollies, gusto rin nilang matry. Sa shrimp naman ay meron lang akong 3 strain ng shrimps dahil hindi ko na rin siya masyadong maalagaan pero may mga bumibili pa rin naman at nakakapag-out pa rin tayo. Bali, ang mga strain ko sa shrimp ay Blue Dreams, Orange Pumpkin, and Red Cherry Shrimps. Bali, ang mga shrimp na alaga ko ay mga dwarf shrimps lang na kasya sa tank at pwedeng gawing pet. In demand din siya sa aquascape kasi yung mga guppies maliliit lang. Pwede sila sa aquascape, pati yung mga shrimps, dwarf shrimps kasi kinakain nila yung mga algae sa aquascape, kaya demand din siya sa pag-aquascape. Possible kakainin talaga siya ng mga guppies kasi maliliit tsaka BBS talaga yung pagkain nila. Bali, kailangan talaga maraming plant para makapagtago yung mga anak ng dwarf shrimps nyo at di siya makain ng mga guppies. Paano ba nasasabi na ang isang guppy ay quality or rare? Kapag maganda sa mata. Mas maganda sa mata. Basta maganda sa mata. Matalas ang mata ni Sir J. Tukayo, no? Tito J meets Kuya J. Masabi mong maganda ang quality ng isang isda kapag pasok siya sa standard ng coloration ng body, sa laki ng body, sa laki ng buntot, kung perfect ang dorsal at kung mga ribbon strains and mga new strains. Ayan. So, yung itong mga, kung magbibigay ka ng top 5 mo na strain dito, ano-ano yun? Ang top 5 strains ko ay Acre Super Red Galwing Ribbon, Santa Coy Short Body Galwing Ribbon, at Ivory Super Short pang 3. Number 4, 24K Full Gold Thick Fincy. Top 5 mo is? Ang top 5 ko ay Gold Koi. Gold Koi. Glass Belly Short Body. Sobrang ganda, guys. Bali, itong setup ko ay nandito siya sa underground, indoor setup. Bali, meron ako ditong 200 plus na 5 gallon tank at may mga ibang tubs din. Bali, binuo ko tong setup ko na to last December lang. Solo ko lang to sinetup pa, konti-konti lang din kasi pag nagkaka-budget lang, doon ko lang siya dinadagdagan hanggang sa nabuo ng nabuo. Bali, nabuo ko to ng halos 4 months dahil inaaral ko lang din paano maggawa ng ilaw, maglagari ng mga tubo, tapos mga air hose kung paano kinakabit, pati sa mga tubig. Bali, ang gamit ko na tubig dito ay galing lang din sa gripo, sa Nawasa, pero may ginawa ko na filter, tsaka sinacycle ko muna talaga yung tubig bago ko lagyan ng isda. Sa tubig naman, kailangan siya i-cycle kasi magkakasakit yung isda natin pag sobrang bago pa ng tubig. Pwede silang malason kasi may chlorine pa yung tubig, pero pag na-cycle mo na, unti-unti na yun mawawala at mapapalitan ng mga good bacteria. Importante na sinacycle natin yung tubig dahil possible na mag-ammonia spike pag wala pang beneficial bacteria yung tank natin. At pag bago pa ang tubig ay meron pa itong chlorine na nakakasama sa mga guppy natin at mga ornamental fish. Bali, may ginawa akong filter na ginagamit ko sa pagwa-water change. Ito yung ginawa kong filter. Bali, binili ko lang to sa Shopee. Ito, kinabit ko lang siya dito tapos nilagyan ko ng mga tubo na pangkabit tsaka water controller. Yan, para pwede nyong makontrol yung tubig. Tapos ito, na-filter niya yung mga chlorine kahit papaano, pero mas sure pa rin na kailangan stock muna talaga yung tubig bago gamitin.
Bali nakakatulong yun sa mga isda para hindi malakas yung chlorine na masasagap nila kapag nasa tank na sila. Ano ba yung mahirap sa pag-aalaga ng isda na ganito sa gapi? Syempre sa supply ng water kung malakas yung chlorine, ayun yung pinaka main cause. Ayun yung pinaka-struggle talaga sa pag-aalaga ng isda. So ang nakakabilib sa kanya, meron siyang sariling invention, no, na inassemble, pinag-aralan, yung very simple na filter. Yes. So direkto na yung sa gripo. Diretso na sa gripo. Diretso na siya sa gripo. Tapos And dadaan siya dun sa filter. Di siya totally na-filterize pero nababawasan yung chlorine niya. Okay. Pero hindi mo pa rin yung dinedirekta sa tank. Yes. Meron ka pang circulating. Yes. Mga ilang weeks mo pa yan or days? Pag galing dun sa sinirculate ko, yun dun sa may 1 to 2 days na lang. Tapos may mga ginagamit akong mga anti-chlorine vitamins tsaka mga beneficial bacteria. Paano mo malalaman na pwede na siyang i-supply dito sa iyong mga tanks? Kapag nakita ko naglulumot na Ayan. at may kitikite. Ayan, Ayun. 100%. Pag may kitikiti, buhay ang kitikiti, buhay ang isda. Yes. Naglalagay ka rin ba ng existing na may mga lumot ka na doon sa mismong parang reservoir mo? Yes, meron din. Nilalagyan ko na rin ng galing na lumot doon kasi kinakain din naman nila yun and pwede naman yun pakain sa kanila. Ayan. So, pwede pala tayo makapag-alaga ng isda gamit ang ating tap water. Pero yun, no, gayahin na natin yung style. Yung ba, binibenta mo na rin yung filter mo na na-invento? Hindi pa, pero Hindi pa. pwede nyo siyang mapanood sa Facebook ko. Ayan. Andun yung tutorial. Ayun, so itinuro na. So, hindi ba damot sa kaalaman? Yung tutorial na yun, sundan nyo na lang po. Puntahan nyo sa kanyang J. Batcha FB Facebook page, account. Facebook account. Bali, 4 years na ako sa hobby, pero yung first 2 years ko, yun yung nag-alaga pa lang ako dahil busy pa ako nun sa trabaho ko. Dati kasi akong nag-YouTube, bali nag-ML content ako sa YouTube, sa Facebook, tsaka sa TikTok. Pero nung nag-start na ako magbenta ng gapi, nawala na yung focus ko sa ibang bagay katulad nun yung mga trabaho ko dati, hindi ko na nagagawa. Kasi kailangan nang mas mag-focus pa sa gapis kasi pag hindi mo sila pinukusan, mas marami yung mawawala sa'yo. Importante na gusto mo yung business mo or trabaho na pipiliin mo kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, doon ka lang nakatuon at nandun talaga yung focus mo at goal mo na gusto mo siya mapalaki at mapalawak. Kasi kunwari ako, gusto ko ng pet shop. Magsisimulahin sa isa. Pero dahil gusto ko siyang madagdagan pa at gusto kong dumami pa yung mga branch ko, doon ko lang itutuon lahat ng kinikita ko, pati ng mga gusto ko. Doon ko lang lahat ilalagay. Hindi katulad pag nagtatrabaho ka sa ayaw mo na boss, gusto mo na mag-resign, gusto mo na umalis, gagawin mo, magli-leave ka, pupunta ka sa ibang bansa para mag-travel, dun mauubos yung pera mo. Pag uwi mo, wala ka na ulit pera, magtatrabaho ka ulit sa kanya kasi no choice ka. Di katulad pag business, yun yung gusto mo, dun mo lalagay lahat ng pera mo, masaya ka araw-araw at makakapag-expand ka pa. At advantage pa pag full-time ka dito sa business na ganito na gusto mo, is nakakasama mo pa yung pamilya mo and stress-free kasi gusto mo rin yung ginagawa mo at di mo na maiisip yung pagod kasi may goal ka na gusto mong gawin, di ka na nai-stress sa ibang bagay na may mga deadline pa, hindi ka na mapapagod sa traffic na biyahe, di ka na aalis ng bahay, nandito na lahat ng kailangan mo, bali ang iisipin mo na lang ay yung babayaran mo monthly na kuryente. Bali, 4 years na ako sa fish keeping. Una kasi, binilan ko lang yung girlfriend ko ng isda. Tapos, nagandaan siya. Tapos, mga ilang araw, parang gusto ko na rin kasi gusto ko siya ma-impress. Bumili rin ako ng mga guppies. At doon na nag-start yung fish keeping journey ko. Nainggit ako kasi nawalan na siya ng oras sa akin. Napunta na yung oras niya sa pag-iisda. So, syempre, para bumalik sa akin yung oras niya, nag-alaga rin ako ng isda. Tapos yun, nagsabay na kami mag-alaga ng isda. Nag-update kami ng mga isda sa isa't isa hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung pag-iisda ko, nadagdagan. Tapos nung una, gusto ko lang siya alagaan para maparami kasi masarap sa mata, tapos nakakawala ng stress. Siyempre pag nawaparami mo yung isda, sumasaya ka rin, tapos nasi-share mo rin siya sa iba. Malaki rin yung ambag ng mga fish sa buhay naming dalawa kasi dahil sa isda nakapagpakasal din kami at nakapagsama at yun yung bumubuhay sa amin ngayon, yung pag-aalaga ng isda. Pero nung una
talaga. Yung fish keeping parang hobby lang din talaga sa amin kasi gusto rin namin sila nakikita araw-araw. Pero nung nag-start na siyang dumami at kailangan na rin namin ng pera para pambili ng mga pangangailangan namin at pambili ng mga bagong strain. Ayun, doon na kami nag-start magbenta-benta hanggang sa nagtuloy-tuloy na at mas gusto na yung mas magaganda pang isda. Paano naman pagdating kung nagkaroon ng power failure or brownout? Di naman natin kailangan mag-worry kung gapis lang yung alaga natin kasi kayang-kaya nila yan kahit walang kuryente. Mga ilang araw sila or ilang oras sila nang makakasurvive ng walang kuryente? Kahit ilang oras, kahit wala, okay lang guys. Oh, okay. So kahit all throughout, hindi kayo mag-aerator, pwede lang? Yes, pwede kahit plants lang. Yan. Kahit sa mga tubs na walang aerator, compressor, okay lang. Pero ngayon, bakit mo nilalagyan kung gano'n? Para mas maganda pa rin kasi yung meron kasi hindi sila masyadong nahihirapan sa pagkuha ng oxygen sa water. Lalong-lalo na sa pagbe-breed, no? Kasi nga, ikaw ay isang hatchery na rin na masasabi, binibreed mo yung mga quality na ito. Ngayon, so curious yung mga bago na baguhan natin, no? Ang isang katulad mo na naghahabi noon, paano mo naman nalaman or natutunan yung quality na guppies compared dun sa mga ibang variants ng guppies? Sa una, malilito talaga kayo dyan kung ano yung quality at hindi. Pero habang tumatagal kayo sa hobby, malalaman nyo yan. Lalo kung mahilig kayo mag-research or manood sa YouTube. Yan, madali nyong malalaman kung ano talaga yung magaganda. Dahil sa pagmamahal ko sa isda, binabalik din nila sa akin yung pagmamahal na binibigay ko. Kasi bali ngayon, ito na ang aking full-time business at nakakabayad ako ng bills at mga iba pang pangangailangan dito sa farm. Sa electric bill naman namin, sa ganito karaming setup, tsaka kasama na rin yung bill ng lolo't lola ko, buong pamilya namin. Naabot siya ng 6K. Tapos sa mga pagkain naman ng isda, naabot din siya ng mga 6K. Tapos sa mga vitamins naman ng mga isda, nasa 1K. And yung mga tubig naman, nasa 500 lang. Sa setup ko naman, hindi ko siya masyadong na-compute kasi paunti-unti lang din yung gastos ko kasi kung ano lang yung kaya, yun lang din yung binibili ko. Pero nasa 100K rin siguro yung nagastos ko sa lahat-lahat na to kung pagsasama-samahin. Sa setup ko na to, tingin ko naman na bawi ko na yung in-invest ko kasi nakabili na ako ng mas mga rare pa na strain and nag-expand pa ng nag-expand yung farm namin. Kaya goods na rin kasi buwan-buwan nakakapagbayad kami ng bills namin, nakabili kami ng mga pagkain namin. Kaya bawing-bawi na talaga yung in-invest ko dito sa farm ko. At yung nababawi ko sa in-invest ko na to ay pinupunta ko pa rin sa mga isda kasi yun talaga yung gusto ko and patuloy siyang dumadami ng dumadami at lumalaki yung value ng mga isda ko. And yung return of investment sa akin is pinibili ko pa rin ng mga isda kasi gusto ko nabibigay ko yung mas mga rare pa na mga isda sa mga buyers ko at gusto ko rin makapag-breed ng mga bagong strain na gusto ko rin at alam kong magugustuhan din ng mga buyers ko. Sa ngayon, wala pa naman akong branch na bagong i-open pero planning ako kasi gusto ko talagang ma-expand yung farm ko kaya i-support nyo ako guys para makapag-expand din ako. Pero ngayon, nag-start na ako ng mga bagong breeders, mga bagong i-breed na isda para makapagtayo ako ng pet shop at yung mga isda na ilalagay ko doon ay mga sarili ko ring breed. Sa pag-expand ko naman, mas gusto ko yung aquarium kasi space saver siya compared dun sa mga pond kasi wala naman tayong malaking space. Pero kung magkakaroon tayo, pagpapalain tayo, syempre gusto rin natin yun. Pero sa ngayon, tank-tank lang muna tayo kasi maliit lang yung space natin at sa tank marami tayong mabibreed na iba't ibang isda compare sa pond na isahan lang. Pero kung magkakapond tayo soon, yan, gusto ko rin yan. 20 years from now, siguro marami na akong pet shop kasi yun talaga yung gusto ko simula bata pa magtatayo ako ng pet shop. At dito ko siya in-start sa online shop ko. Pero year by year, possible dagdagan ko siya ng mga pet shop kasi gusto ko talaga ng business na ganon yung gusto ko at mapapasaya din ako.
Ang message ko naman sa mga kabataan na gusto mag-business ng isda is huwag nyo isipin na business yung isda. Isipin nyo na hobby muna sila. Kasi yun talaga yung pinaka main reason bakit bumabagsak ang isang business. Kasi iniisip nila na business agad yun. Hindi nila iniisip na yung business na yun ay makakapagpasaya sa kanila at wala yung passion dun sa ginagawa nila. Shoutout nga pala sa mga buyers ko sa Luzon, Visayas, tsaka Mindanao. Sobrang solid nyo guys kasi grabe kayo bumili sa akin. Hindi nyo na tinitingnan yung presyo. Basta maganda yung isda, bibili at bibili. Ang sarap sa feeling pag nabibili yung isda mo na nasa tamang presyo. Kasi alam din nila na pinaghirapan mo yung isda na yun at pinagpaguran mo talaga at pinagpuyatan. Kaya ang sarap sa feeling pag binibili nila ng ganun na presyo. Gusto ko lang pasalamatan syempre yung family ko na always akong sinusupport at sa mga kaibigan ko sa fish keeping na laging nakasuporta at laging nandyan pag kailangan ko ng katulong. Minsan tinutulungan nila ako mag water change, mag-assemble ng mga isda. Yan, tinutulungan nila ako sila Kagapi Jam, Gapi Tech, lalo sa ninong ko si Ninong Richard na grabe mag-support sa akin. Tsaka si Paul Andrew na always bumibisita dito, dumadaan. Napapasaya nyo ako guys sa mga ganung bagay kasi yun talaga yung gusto ko yung nakaka-connect ako sa iba at nalalaman ko yung mga gusto rin nila sa buhay. Sa mga bagong makakapanood nito, okay lang pumunta kayo dito guys sa Dasmariñas, Cavite dito sa farm ko at mag-check ng mga isda. Kung hindi nyo afford, okay lang. Kahit tumingin lang kayo, videoan nyo, magkwento kayo ng mga gusto nyo sa buhay, mga gusto nyo yung klaseng isda. Okay lang sa akin kasi yun din naman yung gusto ko, makapagkwentuhan tayo at makapag-share din sa iba ng nalalaman ko. Welcome kayong lahat dito sa farm ko. Very inspiring story po, ano? Sino mag-aakala na sa kanilang gilid bahay lang kayang maging full-time business na. So hindi mo na naisipang mag-apply pa ng trabaho. Hindi na kasi pag napabayaan ko ang isda, kawawa sila. Ito ba masasabi mo na pwedeng long-term na negosyo na pwede mo nang pagpatuloy ng palaguin? Yes, pwede naman siya maging long-term kung sisipagan nyo at passion nyo talaga at gusto nyo yung ginagawa nyo. Sa ngayon, nakukuha mo lahat ng expenses, no? Na nabanggit mo kanina sa interview mo is yung buong electric consumption nyo dito sa buong family, kasama si Lolo, si Lola mo, si mother mo, mga kapatid mo dito, one big family kayo. Ikaw nang sumagot ng tubig, kuryente. Yes. Yan, so pagka launan ba, sa tingin mo, pag nagkaanak na kayo ng misis mo, kaya mo pa rin isupport galing sa mga isda? Kaya pa din pag nasa tamang panahon na. Yan. So, ibig sabihin sa ngayon, okay naman, kayang-kaya, nakakapag-ipon. Pero kung iisipin natin, no, itong katabi lang po na room nila, yung kanilang bedroom, paglabas nandito na, napaka-sarap ng ganong negosyo na hindi mo na kailangang sumabak sa init ng panahon or ulan, sa traffic, mamamasahe ka, magbabaon ka, or napakamahal na ng pagkain ngayon. Ano na yung nakikita mong next step mo sa pag-grow ng business mo in the near future? Ang hiling ko lang naman sa sarili ko ay makapag-focus ako at makapagtayo ako ng maraming business. Maraming pet shop. Yun talaga yung gusto ko. Pet shop? Simula bata pa. Pet shop business talaga. So yan, mag-e-expand ka. Yes. Sa tingin mo ba yung ating pag-e-expand, kailangan na ba kalaunan mag-mud fund or pwede ka bang mag-expand na ganito pa rin yung sistema mo, paparamihin mo lang? Mas gusto ko yung puro tanks lang muna kasi mas maliit na space lang ang kailangan ko para makapag-alaga ng mga isda. Kasi hindi pa kaya talaga yung malaking fund kasi wala pang budget. Pero pag nagkaroon, pag merong lupa na mura kayang bilhin yan. Why not? Yeah, pwede, mas maganda. Sa tingin mo ba, mas madaling alagaan ng mga guppies pag nasa mud pond din? Or okay lang din sila sa mga tanks na ganito? Para sa akin, mas maganda sila kung sa tanks kasi mas makikita mo sila at mas mababantayan mo compare sa pond. So, controlled environment. Yes. At least nag-aamay mo na rin kasi ikaw matagal-tagal na rin, no? 4 years sa pag-aalaga nito, ngayon negosyo na rin, no? 2 years mo nang naging negosyo, is na-master mo na rin yung mga water parameters. Sakto lang. Sakto Hindi lang. pa masyado. Namamatayan pa rin naman minsan. Mamatayan pa. Hindi maiiwasan lalo sa mga tanks, no?
So passion talaga, no? Ito ay para sa mga mahilig sa mga isda. Sabi nga nila, anti-stress, no? Kung ikaw medyo busit na busit ka na sa boss mo or sa katrabaho mo, pagkadaga ka na lang ng isda, titigan mo yung pag-uwi, tanggal na yung pagod mo. So yan po, no? Marami po siyang case-to-case basis why ang isang tao ay nag-aalaga ng isda, lalong-lalo na dun sa mga makukulay, iba't iba. Yung iba naman mahilig sa monster fish. And there's a huge market po, no, sa ornamental fish. Ikaw ba, may plano ka ba in the near future mag-export ka na din? Pwede, kasi plan ko na din yan, kaya nagpaparami ako ng mga isda ngayon. Pero now kasi, dito pa lang nauubos na yung isda, kaya kailangan ko pa mag-expand pa ng sobra pa. Local para market. makapag-export din tayo soon. So, umaabot na po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sino mag-aakala na nandito lang sa gilid bahay, sa underground pa, ang mga isda na ito nakalibot na sa buong Pilipinas. So, kung meron kayong mga backyard, baka subukan nyong mag-alaga muna as a hobby, and who knows, ma-discover nyo na meron din pala kayong passion sa pag-aalaga ng isda. Sabi nga nila, no, kung ang isda nga na alagaan, ikaw pa kaya. Kaya naman si Sir Jay, no, ang kanyang misis, niregaluhan ng gapi. So baka yun ang sinabi mo sa kanya, yung isda nga yan, gumanda, lumusog, ikaw pa kaya. Pag inalagaan ko. Ayun, no. Ayan. So, agree ka ba sa agri? Agree na agree. Sa agree. Don't forget to like and subscribe.